Pag-usapan po natin yung mga early warning signs ng pagkakaroon ng heart attack or atake sa puso bago pa to mangyari. Okay, so bilang internist, bilang cardiologist, yan po linya ko. Matagal namin pinag-aralan to. So ito yung sample ng puso. Kadalasan kasi, ang warning signs pag atake talaga, nagbabara itong mga coronary arteries. Yan, itong kulay pula. Okay, nagbabara yan. Pwede natin makita ang loob nito. Kunwari, hiniwa natin to. Okay. Pag hiniwa natin yung coronary arteries, makikita nyo sa loob, ganito ang itsura. Yan. Tignan mo ang pangalan niya, death of an artery. Normally, pag bata pa tayo, ganito dapat itsura ng artery natin. Malinis, ang ganda daloy ng dugo. Okay? Pag mahilig kayo kumain ng taba, mamantika, yan, o tumatanda, nagkakabara na konti. Pag malakas manigarilyo, diabetic, nako, ito, konti na lang ang butas, oh. Oo, pero pwedeng walang sintomas pa to, may dugo pa pumapasok eh. Pero maliit na lang ang butas. Pag pinagod mo to, medyo baka hingalin na. At pag tuloy-tuloy yung sigarilyo, diabetes, 'di ba? Ayan at mamataas ang cholesterol yan. Ito, halos barado na Ito, konting lakad lang, sasakit ng dibdib, magbabara na to. Kasi ang konti na lang ng pasok ng daloy ng dugo. At pag nagsara ito, heart attack na yan. Yan, pag sara, heart attack. Yan ang pinakadelikado. So, pinakamaganda, bago mangyari yung heart attack, actually itong mga sintomas, nakita nila sa ibang mga tao 1 month before. 1 month bago mangyari yung atake sa puso, 1 month bago magsara to, meron ng parang warning signs. May nararamdaman na yung pasyente. Hindi sa lahat ng cases, pero kung meron, napakahalaga nito kasi masisave yung buhay ng pasyente. Number 1, 1 to 8 to. Number 1, parang may nakadagan sa dibdib. Okay? Ang dagan sa dibdib, ang sakit, mga 5 minutes hanggang 15 minutes. Ganyan yung sakit sa dibdib. Hindi mo maituro, parang waves. Parang darating yung sakit, mawawala. Darating yung sakit, mawawala. Yan, 5 to 15 minutes. Lalo na pag napagod, umakyat, umiire, sumasakit, parang mabigat siya. Number 2, pwede rin magkaroon ng sakit sa ibang lugar ng katawan. Minsan, hindi lang dibdib Okay? Hindi lang dito sa may minsan di talaga sa kaliwa, minsan sa gitna ng sikmura, minsan sa kaliwang kamay, minsan nasa panga, actually hanggang ipin dito sa baba, jope. May pasyente pumunta sa dentista, masakit daw yung ipin niya, heart attack pala. So, pwedeng dito, hanggang dito, parang sinasakal, dito, hanggang likod, pwede rin yun sa puso. Number 3, nahihilo. May hilo-hilo. Ang hilo, pwedeng dehydrated ka, hindi ka nakakain, tumayo ka, nahilo ka, o baka may problema sa tenga, hilo. Pero minsan, pag naglolo ko na yung puso, humihina na yung blood pressure. So, pag mahina na ang pumping ng puso, pag bomba nitong puso, pag humihina to, pwedeng mahilo. Number 4, parang pagod. Okay, pagod. Itong sign na tong pagod, madalas ito sa babae. Iba ang heart attack symptom sa babae, iba heart attack symptom sa lalaki. Pag babae, mas common, bukod sa chest pain, mas common ang pagod. Okay, pwedeng pagod, maraming kang ginawa, or pwedeng pagod na heart attack pala. Sabihin, mahina na yung puso. Number 5, stomach problem. Nasusuka, hindi matunawan, indigestion. Maraming ganito, parang impatcho lang. Pero bakit laging na-impatcho? Di pa-ECG tayo para sigurado. Baka may heart problem, hindi pala siya impatcho. Kala mo lang heartburn. Kasi yung sakit ng sikmura, pataas, dyan nagkakamali. May iba akala sakit sa puso, mali pala, GERD pala, or ulcer. Yung iba naman, akala ulcer, heart attack pala. So, kailangan binabantayan itong mga sakit sa tiyan. Number 6, biglang pinapawisan. Pinapawisan ng malagkit. Hindi ordinary pawis, malagkit siya talaga. So, pag ganito, ibig sabihin,
umaandar yung fight and flight mechanism ng katawan natin. Yung nervous system natin, parang naano siya, may adrenaline eh. So parang alam ng katawan, ay nako, nagbabara na yung puso, aatakihin na. So pinapawisan na, talagang nahihirapan na siya. Number 7, bukod sa pagpapawis, syempre pag aatakihin sa puso, magloloko na ang tibok. Mabilis na ang tibok, nagpatalon-talon na ang tibok, sobrang bilis, nahihilo-hilo na. And number 8, early warning sign, may hingal. Makita mo, medyo may hingal na siya. Okay? So, ito naman, hindi naman talagang 100% sa puso to, pero mas malaki chance sa puso to kung kayo ay medyo may edad na, above 50 years old, okay, medyo overweight, lalo na kung lalaki, kung kayo may diabetes, may mataas cholesterol, o may lahi kayo sa pamilya, let's say magulang nyo na maaga na heart attack, pwede rin. So itong mga 8 early warning signs, even 1 month before atakihin sa puso, dapat alam na natin. Papakita ko lang ulit tong model. Kasi pag dito sa dulo, sarado na stage yan eh. Ito yung pangbata o pang 20 years old. Ito tumatanda, naninigarilyo. So palala to ng palala. Pag nandito na, atake na sa puso. Pag nandito tayo, gusto natin habulin. Okay, bago siya totally mag-close, ito halos wala nang pumapasok na dugo. Bago totally mag-close, may symptoms na yan eh. Kasi pag pinagod mo yung puso, kukulangin na yung daloy ng dugo, medyo hihingali na, mahihilo na, mag-iba na yung pakiramdam. So yan po yung early warning signs ng heart attack bago to mangyari. Ngayon naman, ang ituturo natin, ano naman yung mga dahilan ng chest pain, di ba? Yung sinabi ko sa inyo, masakit ang dibdib, isa lang naman yung heart attack eh. Hindi naman lagi heart attack eh, di ba? Tulad na sinabi ko sa inyo, pwedeng sikmura, pwede ibang parts. So, pakita natin na ito model ng tao. Okay? So, maraming parts sa dibdib. Pag mabigat ang dibdib, hindi lang naman puso yan. Marami pang iba. Ito, hindi lang naman puso to. So, marami pang ibang parts. Pwedeng sa baga, pwedeng bandang leeg, ayan no. Pwedeng sa tiyan to. Pwede sa atay, pwede sa lungs, may ribs pa to eh. O pwede rin dito sa likod, 'di ba? So, maraming mga dahilan na pwedeng meron pang bukod dito, hindi lang puso na sa loob, meron pang mga aorta. Itong aorta, itong kulay pula. So, isa-isahin natin na. So, pinaka-common yung angina heart attack, di ba? Second, yung sinasabi natin na parang ulcer, okay? Na masakit ang sikmura. Pakita natin dito. Yan, sa tiyan. Itong kulay. Baka dito galing yung sakit sa dibdib mo. Pwede. Meron din gallbladder stone. Ito, gallbladder. Ito, medyo green sa ilalim. Sa gallbladder, sa abdo, o may bato doon, sumasakit din. Pag humihinga, sumasakit sa paghinga, pwede sa baga, ito pulmonya. O may problema sa baga, pwede rin. Paghinga, masakit. Or pwede sa ribs, sa buto mismo, hindi na dito sa bone, 'di ba? Dito sa bone mismo. So costochondritis, muscle pain, 'di ba? Baka natulog ka nakatabingi, baka 'yun ang cause. Pwede rin 'yan. Pwede rin may rib fracture, baka na-fracture, nasuntok, pwede rin 'yon. Pwede rin naman merong diferensya dito, may shingles, kulebra, shingles. So, parang isang linya yon, kulebra tawag sa Tagalog, shingles, isang linya, sobra sakit. Parang puro tigyawat na isang linya dyan. So, iba yon, mga viral infection doon. Lung conditions, pwede galing sa likod. Ang mas serious dito, pwedeng aortic dissection, itong aorta. Pwede napupunit. Pag high blood, pwede rin yan. Okay? Or yung iba, hindi actually sa coronary arteries, pwede yung valvula may sira. Yung loob ng puso, itong mga valve. Ito, baka may rheumatic heart disease. O baka lumalaki yung puso, pwede rin. Diba?
o yung muscle, di ba? At minsan naman, pwede rin nervyos. Okay? Sobra nervyos, makabog ang dibdib. So, paano natin malalaman kung sakit sa puso o hindi? Okay? How do we know kung sakit? So, sabihin ko sa inyo, mas sigurado, mas kailangan magpa-check up kung 5 to 15 minutes ang sakit. Okay? Napagod, yan. Pag wala pang 1 minute, segundo, malamang hindi sa puso. Pag 3 oras, malamang hindi sa puso. Pag naituturo niya na isang daliri, ang sakit, malamang muscle yan o buto. Tapos sakit sa puso na dito. Okay? Tapos, kung babae, edad 30, 20, mas bata pa, walang ibang sakit, malamang hindi sa puso. Pag 50-year-old, lalaki, diabetic, mataba, matigas ang ulo, o stressful ang trabaho, pwedeng sakit sa puso. So, depende sa kondisyon ng tao, depende kung naninigarilyo, malakas manigarilyo, o mas higher risk tayo. So, pag duda tayo, oy, medyo matanda, medyo maraming bisyo, 'di ba? Tapos yung sintomas ganyan, papacheck natin sa puso. Otherwise, kung hindi naman, kung batang babae, laging ninenervyos, baka meron lang konting problema sa buhay. Sana po nakatulong to para ma-describe natin anong test gagawin. As a cardiologist, ECG, basic, pwede naman, ECG, 2D echo, Doppler, tapos minsan yung stress test, maganda. Actually, ang maganda sa sakit sa puso, stress test. Hindi lang ECG, pinapatakbo yung pasyente, tapos sinecheck, makikita kung pinagod ba. Pag pinagod ba siya, sasakit ba ang dibdib? Pag pinagod ba siya, magloloko. Ibig sabihin kasi, pag ganito kasi naglalakad, normal pa ECG nito eh. Kasi parang meron pang dugo eh. Pero yung ganito, pinatakbo mo siya, pinagod mo, tapos ECG mo, doon lalabas yung bara. Kasi nga, hindi na kaya ng konting pasok ng dugo ang demand ng oxygen ng mga muscles. Yan ang purpose ng mga stress test. Sana po nakatulong to, konting linaw sa sakit sa dibdib. Ingat po tayo, tigil sigarilyo, inom, tapos diet, 'di ba? Kailangan diet, tapos kailangan lakad-lakad, exercise. Pero mag-exercise lang tayo pag okay na yung condition ng puso. Tapos yung blood pressure dapat normal. Yung blood sugar dapat din normal. Sana po nakatulong tong video. God bless po.